huwag kayong malulungkot. Huwag kayong malulungkot. Kasi material na bagay lang yan. Yes po. At hindi kayang gibain yan yung ating pagmamahalan. No? Bilang pamilya. So yan na, mapagpala namin sa ating lahat mga kabisnes namin minamahal. Ayan na, nandito lahat yung ating ka-business family member. Pangunahin, nandito, no? Say hi. Hello po. Mga business. Mga business. Good afternoon. Say hello. Hello. At syempre si Mrs. Ka-business na busy. Hello po mga kabisnes, magandang hapon po. Napalinig ko na? Okay, grabe. Alright, commercial pa. So ganito mga business, gusto lang namin i-share sa inyo itong aming gagawin mga pag-uusap. Ano ito? Meeting. Para just in case man po na meron kayong mas maganda mga ideya na hindi namin halimbawa na isama sa ganito mga pag-uusap ay makapag-komento kayo, makapag-suggest at yan po ay malaking bagay sa amin mga ka-business at ngayon pa lang ay magpapasalamat na po kami sa inyo bilang malasakit nyo pa rin sa kabuuan ng ka-business family. At hindi naman po lingid sa ating kaalaman itong mga nakaraang mga araw ay meron tayong mga naging problema, ano? May bumangon na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Purnok at saka ni Ate Mengay. At dahil doon, siyempre kami mag-asawa ni Mrs. Ka-business ay hindi may iwasan na mag-alala. Kung naman siyempre, kami ang tumatay yung mga magulang nila, ay hindi nila nakikita sa amin yon, hindi nila naririnig sa amin madalas, dahil nga po sa kami ay umiiwas din na mag-alala sila sa amin. Pero ang totoo, bilang mag-asawa, ay alam niyo naman yun, bago matulog ay meron kami mga ginagawang pag-uusap sa mga nangyayari araw-araw dito sa kabuuan ng ka-business family, sa mga anak namin, kung ano yung mga dapat na bigyan ng pansin at kung ano yung aming mga nararamdaman sa mga pangyayari, ano po. At syempre po, Mrs. Ka-business ay bilang babae o nanay, ay ganun talaga na nagiging emosyonal, pero hindi ninyo nakikita yun, di ba? At totoo naman kasi na masakit kasi sa amin yung ganoong mga pangyayari na sa pagitan ng parehas pangunahing miyembro ng ka-business family ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kaya lang, sabi ko nga kay mama ka-business na oo, pare-pares natin hindi gusto mangyari yun, pero alam ko kako na po pwedeng mangyari o posibleng mangyari at ayun na nga ang nangyari. So, hindi naman tayo naduduwag mga ka-business sa mga ganyang sitwasyon. At sabi ko na hanapan natin ang solusyon. Di ba? At magkatulong-tulong kung paano maging maayos. At yun nga po yung vlog ko nung gabi, nagpunta ako na sa Falcon para kausapin. At salamat naman sa Kebog na nadatang ko gising pa at nag-i-edit. At sa Burnok naman ay grabe kong matulog, napakahimbing. Hindi magising-gising
Kasi siguro nagbagulo mo yung galing mong gano'n nung ka. Apo. May sunog na, hindi ka pa nagigising. Hala ka. Mali yun. Mali yung Ganun gano'n. talaga dapat. Kaya alisto ka. Huwag kang tulog mantika. Sunog. Oh, sakay na, wala na, sunog ka na. Kasi tatay ka eh. Padre di pamilya ka. Dapat kunting alimos mo sa paligid mo ay mabilis kang, di ba? Yung pakiramdam ba? Kasi, totoo, may mga pangyayari. Meron tayong mga napabalitaan. No? Pag gising ng tatay, wala na pala yung kanyang pamilya, pinaslang na lahat. O hindi kaya, nasunog na. O hindi kaya, di ba? Yung mga ganong pangyayari na, oo, nakikita lang natin, nababasa sa mga pahayagan. Pero, nangyari. Kaya hindi mabuti yun. Lahat kayo, padre di pamilya. Di ba sa probinsya? No? Kunting tahol ng aso, yung tatay niya, gising. Ano yun? Ganun agad yan. Kahit lasing pa yan. Kahit gaano pa kapagod yan, maghapong ka-araro. Pero kapag sa gabi, pag alam mo pati kung ano yung tahol ng aso mo na kilala ang taong tinatahulan at tahol ng aso mo na hindi niya kilala yung taong nandyan. Kaya pala, si ganito, si Chong, si Chang, ay ganyan. Tapos may mga kanya-kanyang distansya pa nga ang lagay ng aso eh, di ba? Sa probinsya ng bahay mo, ganyan, may aso sa banda doon, may aso sa rito, Dok. Ganyan. Kasi kung saan dadaan yan, pag tahol ni ganito, itagpi, doon banda tao. Diba? Pag tahol naman ni Buknoy, Buknoy. Di ba? May kanya-kanyang pangalan yung aso mo. Alam mo kung saan parte yung ano. Ganun yun, ha? Burno. Paano tatahol eh? Tulog. Yun ang huwag kayong matulog ng ganun kay hindi mantika. Hindi na ako matulog ng alas 4. Kahit pa mga alas 4 ka pa matulog niyan, ang isip mo ba din? Ayun. Yun, ano. So, anyway, iwanan na natin yan, mga business pasensya na natalakay lang. Mahalaga kasi. So, sana lahat kayo, no? Naintindihan yung bagay na yun. Dahil hindi lang yan ngayon, panghabang buhay nyo, mapapakinabangan yan. At maging sa inyong mga anak, ganun nyo rin sila turuan. No? At sa mga ka-business natin ay maaaring baka pati yung tungkol dyan na talakay. Mahalaga po yun, huwag kayong pakakampante. Baka mamaya sa inyong mangyari. Huwag naman po. No? So yun lang naman ang mensahe ko roon sa parte na yun. So lipat na tayo. Dito naman tayo ngayon sa patungkol sa pagka may dumating dito na bisita. Halimbawa ay mga ka-business natin from abroad, no? Kasi di ba mayroon tayong mga mahal na mga ka-business na talagang sulat simula ay sumusuporta na sa atin at gusto nila na kapag sila ay nandito sa Pilipinas ay makapasyal dito sa business house, di ba? Para ma-meet natin, ganyan, kumustahan, no? Kapag ka may dumating dito, huwag kayong umasta na para kayong hindi ninyo kilala yung bisita. Totoo naman, naintindihan ko naman yun na talagang hindi nyo sila kilalang personal. Pero huwag naman kayo umasta na hindi nyo sila kilala. Kasi alam nyo na nga na viewer eh. Di ba? So ibig sabihin, pagka-viewer, wala na tayo may tatago sa kanila. Kilalang kilala nila tayo. No? So ano ibig sabihin? Hello ma'am, ipakita nyo kung sino kayo na napapanood nila roon sa video. Di ba? Kasi hindi maganda, isnabera pala si ganun sa personal. Bakit? Kasi nagkaroon kasi kayo ng isipan na
Ay, hindi ko siya kilala eh. Natural! Paano mo kilala? Viewer yan eh. Hindi talaga natin kilala personal yan. Pero once na nalaman nyo na viewer nga kasi, iparamdam nyo naman. No, magpusa na kayo. Kumilos na kayo. Batiin ninyo. Lapitan ninyo. Huwag na kayo mag-antay na pagtatawagin. Hanapin ko pa kayo kung nasaan na ba si ganito, may bisita. Di ba? Pansin niyo yun? Magpusa na kayo. Huwag niyong pabayaan sa amin ni ate niyo. Sa ate niyo, naggagaya ng maihahanda na kahit kung ano yung kaya natin. No? Tapos kayo, kung saan-saan kayo, alam niyo na nga na mayroong dumating na kababayan natin na sumusuporta sa atin na ultimo kulang naman ang pati pagtulog natin, alam nila kung paano tayo matulog. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, alam nila. Kilala ka nila. Oo, hindi natin sila kilala. Pero kilala kasi nila tayo. Ganun natin iparamdam at ipakita yung ating kasabikan din naman doon sa ating mga kababayan na gusto tayong makadaupang palad. Naintindihan nyo ba yun? Kasi masakit sa kanila yon. Masakit sa kanila yon na sila, ano sabi, hanggang madaling araw pinanunood namin kayo. Tapos nung dumating dito, kung saan-saan kayo. Dapat, nung nabalitaan nyo, sinabi ni ate, oh may darating tayong ganito ha, excited na rin kayo, nakaabang na kayo. Na parang kapag kasi ate si kuya, mayroong mga kailangan pang asikasuhin, gagawin, kayo andyan na kayo, hello po, kumusta po kayo? Or salamat po na marami, sinuportahan niyo po kami. Ha, dyan sa likod, nakikinig kayo ha. Di ba? Kasi masakit sa kanila yun. Na ganun lang. Yung mga style nyo ganito oh. May tao. Pero alam nyo na, naibili na sa inyo viewer, ganun lang kayo tapos. Pintuhan lang kayo doon. Di ba? Mali yun ha. Mali. Huwag ganun. Darating ang araw kapag halimbawa, loobin nawa ng Panginoon Diyos na lumago na yung inyong mga YouTube channel, huwag niyong gagawin sa inyong mga viewer yan ha. Lalo na doon sa magiging team nyo, diba? Magkaroon na rin kayo ng team. Kasi hindi naman habang panahon, ganyan lang kayo. Siyempre, ako, inaasahan ko, lalago. Lalago kayo. Nagmula kayo sa akin, tapos, ayan, natuto kayo. Na kinaawa ng Panginoon Diyos na umunlad yung inyong mga YouTube channel. Siyempre, natural. Magkakaroon na rin kayo ng halimbawa, tuturuan nyo para maging cameraman. Di ba? O, hanggang sa mayroon na rin kayong kakayahan na para magdagdag pa ng isang katuwang para kung magbimisyon kayo, may taga-bitbit ng bigas. Alam nyo lahat yan kasi kita nyo kung paano ko nagsimula. Di ba? At sa ganung paraan, sa pagdadagdag mo ng makakasama na sa pagbimisyon, ang katotohanan nun, sa bawat tao na idinaragdag mo na makakatuwang mo, yun yung tao na tutulungan mo rin. Kasi nabibigyan mo rin siya ng kabuhayan dahil hindi ka naman papayag na hindi mo aabutan o bahagi ng iyong sinasahod sa YouTube channel mo na hindi mo yung pasasahuran. Di ba? Oh. So, as long as dumarami ang iyong, kayo, kita niyo lahat kayo, nandito sa akin. Di ba? Lahat kayo rito nakikinabang sa sinasahod ko sa aking YouTube channel. Tama? Di ba? So, ano yung sabihin nun? Tanggapin man o hindi ng mga ibang tao, andun yung katotohanan na 24 oras meron akong natutulungan sa pamamagitan ng ganitong paraan. Di ba? Kasi, may gagawin man tayo o wala, aalis man tayo o wala,
Pagdating ng katapusan, yung sahod din nyo, ibinibigay ko. Di ba? So, para ito doon sa mga kababayan natin na mayroong mga nagiging isipan na wala na kayo, hindi na kayo nagmimisyon, kayo-kayo na lang, nagbablog, ay pasintabi naman po. No? Ito mga ito, yung team ko, may kanya-kanya rin po kasi pamilya yan na mula sa inaabot namin, yung mga business sa kanila, mula sa sinasahod namin sa aming YouTube channel, ay may tinutulungan din sila ng mga pamilya nila na nasa probinsya. No? So, ibig sabihin, ay andun pa rin katotohanan na may natutulungan pa rin tayo. Di ba? Kanya lang, medyo naging limitado sa itong mga panahon na ito dahil sa ayun na, naipaliwanag ko naman, nagkaroon ng malaking kabawasan sa revenue at yun nga, nagkaroon kasi ng problema yung ating YouTube, mayroong violation, naipaliwanag ko na po yan sa mga nakaraan. Pero sige lang, at hindi naman yan hadlang para hindi natin may sagawa yung ating pangunahing layunin ang makatulong sa ating mga kababayan. Kaya meron pa rin tayong isinisingit na purely pagmimisyon na content, di ba? Hindi naman tayo pumapayag na lumipas yung 1 linggo na wala tayong purely pagtulong na content. No? Kanya lang po, mga ka-business, unawain niyo sana ako na sa pamamagitan ng iba pang mga pag-advise natin at mga content na patungkol sa kung ano yung pangyayari dito sa ka-business family ay ibinablog ko rin po, hindi lamang para magkaroon ng revenue o sasahurin sa aking YouTube channel, kundi andun din po yung huwag kayong malihis o magkamali ng pagkakilala sa bawat miyembro ng ka-business family. Ibig sabihin ay pag sinabi, nakilala niyong mabait, itinuring yung mabait, totoong mabait. Di ba? Hindi yung akala mo mabait bilang isang viewer, yung pala tarantado, ulo-ulo o mayabang. Hindi po. No, ayaw ko po ng ganun. Pasensya na po kayo. At sa ganung paraan kasi, sa bawat pangyayari, bukod doon, ay yung particular na sangkot doon sa pangyayari na yun ay natuturuan kasi siya ng leksyon. Diba? Hindi para ipahiya. Kasi nga, nasa mundo nga kami ng pagbablog. Lahat kami rito ay nagkakaisang damdamin at nagkakasundo na ang aming mga personal na buhay ay bukas na libro sa inyo. Ano po, mga ka-business? Bukas na libro sa inyo. It's either good or bad, ay andun yung katotohanan. Istorya namin ito eh. Istorya ito ng aming buhay. Salamat po dahil sa tinatangkilik nyo. Ngayon, kung hindi naman ninyo gusto yung ini-upload namin video, ay wala pong problema. Naintindihan namin kayo. Salamat pa rin po. Hindi naman po namin ipinipilit yung aming mga sarili sa inyo. Di po ba? Pero, andun yung katotohanan na talagang kailangan namin kayo, mga ka-business. Kailangan namin kayo as a viewer at bilang sumusuporta sa amin. Kaya lang, andun din yung katotohanan na wala kaming magagawa kung ayaw ninyo sa amin. Ano po, ayun po ay maluwag sa aming mga dibdib na tinatanggap at naiintindihan namin yun. Okay, so, kapag mayroong mga ganong singit na upload, pinaghirapan ko yun ha, mga ka-business. May effort yun. Sana yun makita, di ba? Makita, matingnan paano ginawa yung vlog, yung video na pang good vibes, no? Hindi madali.
Sa totoo lang, pinakamahirap gawin na video yan na vlog Kasi matagal. Compared doon sa magbimisyon, kapuntahan mo, di ba? Pero yung, kagaya nung sa tatay ni Damula, kay tatay Franco, punta kami ng ulan. Matagal gawin yung ganong klase ng video. Kailan po mga ka-business, limitado na kasi yung aking resources. Yung aking kapasidad, kakayahan na sa bawat content, upload videos ay natural. Pagkapagtulong, lalabas ka ng pera mo dyan. Mga ka-business, di ba? Limitado na, hindi na katulad dati. Kaya ako ay humihingi sa inyo ng pangunawa at sa pamamagitan ng mga ganyang good vibes, ay pagka tinangkilik niyo pa rin, o hindi ka ako nakukurnihan kayo, tama yung sabi ng iba, na alang-alang na lang sa darating ka-business, sana kahit sa ganitong paraan ay madagdagan yung revenue mo para dumami yung matutulungan kababayan. I-play nyo na lang, tapos i-mute nyo, okay na yun. Magra-run pa rin yun, magka-counted pa rin as a view, no? At yung ads, mahalaga din po yun, nakakatulong yan para lumaki-laki yung sahod sa YouTube. Ano po? Salamat po mga business at pasensya na po. Salamat na marami sa pangunawa niyo po. At ayun nga no, ituloy ko lang, mahirap gawin yung video na good vibes. Mahirap yan. Kasi pag hindi ka marunong dyan, di ba? Diyos mo yung Marimar. Papaano mo, i-execute, di ba? Tom, ikaw, matagal na kitang kasama. Ano masasabi mo sa pamamaraan ni Kuya kapag halimbawa nagbablog tayo kagaya ng kay Tatay Franco? Ano ang napansin? Ano ang yung magiging anong sa pamamaraan ni Kuya, no? Sa akin kuya, kumbaga, bago kasi gumawa ng pinag-iisipan mo talaga yung isang bagay pa. Tapos, siyempre, yung mga sa atin, alam naman siguro yung good vibes at pagseryoso. Yes. So, yun. Pero siyempre, iniisip mo yung bawat... Yung mag-isip ka pa lang ng detalye, paano mo i-execute, paano mo ikakamada yung istorya. Mahirap na yun, mga ka-business. Talent na yun. Talent na po yun. At sa mga malalaking network, binabayaran nila ng malaki yan. Di ba? Na yung mga scriptwriter, director, binubuo nila ng mga ilang araw. Ang mga ka-business, hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko. Yung aking ginagawa ng mga, teleserye, mga ka-business namin minamahal, cameraman, director, tawag nito. Content creator. Yes, so... Sa pag-content creator, Ito po, meron na tayong t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang na ito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Dean's TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng XXL, XL, large, at meron ding medium, at syempre sa mga katulad ni Bookie, meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo mag-i-enjoy sa quality ng ating merch, kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayan po mga ka-business, ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor
na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block. Meron din po tayong magic gatas, mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet. No po? And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng Ka-Business Family at yun, garantisadong epektibo, mga ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy. Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow. At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng Buhok. buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga ka-business, subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia, mga ka-business. Super effective din po ito, mga ka-business, sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga ka-business, try nyo po. Insulin Green Coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag natin kalimutan ang Vitamin C ng Ka-Business Family. Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protektodo. So right mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng Ka-Business Family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan, abay nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan na mga ka-business namin minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng Ka-Business Family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banaan. Hindi mo na alam kung paano. Mag-iisip ka ng, ito, tapos wala pa kaming script, puro bilin lang. Okay daw mo, pag ano, ganito kuya ha, ganyan mangyayari kasi dyan. Wala kaming script, hindi kami nag-i-script. So, sa ganung bagay pa lang, sana maisip. Kaya ko ito sinasabi sa inyo mga ka-business, hindi para yung bang magmalaki o parang ipagyabang. Hindi po. Ang sa akin lang, ano naman ba ito? Ang OA naman. Diba? Hindi na kayo Sa tumulong. likod, hindi na kayo tumutulong. Sa Okay likod, na lang. Okay na lang. sa likod noon, mga ka-business, yung mga hirap at sakripisyo ni Kuya Ka-Business para mabuo yung video na yan. At yung hirap at sakripisyo din ng mga kasamahan ko na walang pag-aalinlangan na nakikipagkaisa kay Kuya Ka-Business para mabuo namin yung video na yan. Na walang anumang pag-aalinlangan na pag sinabi ni Kuya, Kuya, buong pusong sumusunod. Salamat sa inyo ha. Kasi totoo talaga. I love you talaga. Kasi sinasakyan nyo ako. At sinasakyan ko rin naman kayo. Kaya, Sakay na. kumbaga kung anong trip ni Kuya, trip din nila. Di po ba? Ang sarap ng ganun eh. Kasi kung ano yung trip nila, trip ko na rin. Kaya kung mga loko-loko sila pa, loko-loko na rin ako doon. Wala na po kayo makikita mga ganito mga tao. Sa amin lang yan. Sa kasi lang yan. Merong doon sa video na yon, yung para sa iba ay OA, corny. Ang hirap talaga nun Sa likod niyan, sa likod po niyan, tingnan nyo, paano nabuo yan? Isipin nyo kung ikaw, kaya mo ba yan? Kaya nga. Kaya mo ba yan? Di ba? Ito, Sa loob, Kaya mo yan?
Sa loob ng 3 oras, mabubuo mo yun. At kalimitan po, kaya po tinanong yan si Estong kanina, ay minsan kapag kami ay nag-vlog, laging impronto. Pura mismo po yan. Hindi po pwede yung paplanuhin ko ngayon, pagkalipas ng ilang araw sa kagagawin. Hindi po eh. Impronto po, mga ka-business. Toy, paano ba tayo gumawa ng vlog? Halimbawa katulad nung pagdating natin sa isang lugar, yung inaasahan natin hindi naman pala ganon. So ibig sabihin hindi matutuloy yung ganung tema. Halimbawa, magbigay tayo ng example. Yung paghahanap ng baboy ni Bong. Bay papaya. Diba? Dahil nawala. Ikwento nyo nga sa ating mga viewers kung paano si Kuya bilang nangunguna magtrumabaho ng mga ganun. Para masabi sa kanila na hindi pinagplanuhan, hindi kumbaga impromptu talaga. Yung pagdating namin doon, talaga wala yung baboy. Wala yung baboy. Di ba? Pero nagkaroon ng kasi nasa na kasi takbo ng utak ni Kuya kung paano namin kumbaga, gagawa ko ng paraan to para maging maganda. Para din sa inyo mga business, para mapanood nyo, medyo mabuhay. Kasi, andun nakita namin wala na yung baboy So, wala naman hanggang doon na lang yung vlog. Kumbaga, ang utak ni Kuya tumatakbo pa rin para mapaganda lang, para mapabuti yung video, para naman, di ba, mga business. Para buhay. Hindi, tika nandun yung baboy to eh. Yung baboy. Nasa kulungan. Nasa kulungan. Tawa-tawa pa nga si Bong. Ay, wala ka ako sa baboy, mga business. Ito palang dalawa. Kasi, ang ginawa kasi namin, dumiretso kami doon. Agad kami agad kasi nawawala. Para magkaroon ng spice yung vlog. Kasi kung ang vlog mo is yung baboy lang, wala. Ang tapos na. Andito po yung baboy. Eh di, tapos na yun sa loob lang ng wala pang 1 minuto yung vlog mo. Walang timpla. Oo. Walang lasa. Kaya gagawin namin mga ingot yung sarili namin para sa inyo. Ano kasi yan eh? Kumbaga, imagination is real. Diba? Imagine mo. Imagination mo ang limit. Yes. Di ba? Sasakyan mo lang kuya, sasakyan. Ano ka muna nung ginagawa natin kay Boss? Sarapin ng dalawa eh. Okay, so yun po mga ka-business. Ay, yung iba kayang mga, halimbawa, may tanong lang ako. Yung iba kaya yun? Yung sasabing scripted daw tayo? Wala akong script. Wala akong script eh. Ayan po, si Wala Estong, binabasa mga ito. business. Nagpapatunay si Estong at si Bay. Ayun ako. Nalaman niyo na doon tayo, Opo. shooting tayo doon? Wala Sa script. bodega? Yung nagbaklase na lang sa ano? Si ano siya? Ay, nung unang nandito pa siya. Binugaran ako ng tubig. Oo. At saka yung yung mga Walis. ano yung punin nila din yun? Kumbaga, instructed din ni Papa na, ganito dapat yan na, ganyan. Pero, may script ka ba binabasa? Wala. Wala. So, scripted. Napakahirap po ng sitcom. Kumbaga, sitcom na para mapasaya ang buong... Ang viewer. Ako. Alam ko pag may script kaya, parang Babasahin. nilipas muna nilang araw kasi kakabisatuhin. Wala Kasi Eh, mahirap. yung ginagawa ng business family pag gagawa ng good vibes. Yun mismo yun eh. Paglabas ni Kuya, gawa tayo good vibes. Yung kay Tatay Franco. Totoo po na si Tatay Franco ay in love. Di ba? Ganda mo. Kaya lang, basta ko lang ba yun sasabihin na gano'n sa vlog? Yes. So, kailangan ko mag-isip ng mga kamada, no? Para mabuo yung isang vlog na masaya at the same time ay ang nilalaman ng vlog, andun yung katotohanan na si Tatay Franco ngayon ay in love. Di ba? Nandun yung yung saya, kilig,
Tsaka excited na malalaman. Oh, may alien nga kami kasama. Tawa-tawa yung kami. Tawa-tawa yung mukha ni Burno. Kasi mga GoPro ang gamit. Iisa camera. Diba? Pansinin yung mga galaw ng camera. Diba? Ikaw lang, diba? Ako lang mag-isa. Tapos, puro sinyas na lang. Diba? Ganun ako kabilib dito sa mga to eh. Na, diba nakikita niyo minsan yung kamay ko, kayo doon. Diba? Hawak ko camera. Gaganon ako. Yung pa ako sumasama. Diba? Nakikita niyo yun eh. Tapos sila naman, alisto. Dapat pala may kumuha din ng ano eh, behind the scene eh, para alam na kung ano eh. Paano yung hirap mo? Meron tayong... Tapos, ano po yun? Tawag nito, pagbaba ng van, yun na yun. Di ba? Usap kami sa van. Usap kami. Pagbaba ng tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na po yun. Yun na yun. Kaya, sabi ko nga eh, matagal na yung 3 oras eh. Yung kay Tatay Franco, ginawa, nabuo natin yun. Wala pa yata 1 oras eh. Simula nung pagbaba sa van. Kasi tuloy-tuloy na yun. Puro one take. Puro yun. Kaya mo yun? Eh kasi pagka nagkaroon ng TikTok, chinelas ko katapat. Chinelasin ko kayo. Si Bong, ang kulit ko rin, Bong. Paano yung damit ito? Bigla na lang eksena, nakahubad na si Bong. Tawa ng tao. Kung sa ito, nakahubad na si Bong. Eh paano sinutin Tatay Frank yung damit niya? Sabunan. Nasaan galing Tapos sa gusto pa magsalita. Bakit nakahubad ka? Atakta na yun. Awatin naman siya yung puro. Huwag sabihin. Paul, saan galing yung polo shirt mo na dilaw? Kay Tatak po. Palit sila. Nakapalit ba na kayo? O, kaya mo yan? Kasi nga po, totoo naman kasi kinlove si Tatay Franco at nagbibinata. So, paano mo i-execute yun bilang isang vlogger, ipakita, no? Na nagbibinata at nakakatuwang tingnan si Tatay Franco. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, misis ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa
naman. Scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo